Part 27. Bakit? Paninigurado nito at nalalasahan ko ang konting pagtataka sa tinig niya. Siguro iniisip niya kung mauubos ko ang isang bucket ng fried chicken. Yup, walang alinlangan kong tugon. Anything else, baby? Mariin kong itinikom ang mga labi ko para pigilan ang isang malapad na ngiti, ngunit hindi ako nagtagumpay. Biglang nasiliparan ang mga paru-paro sa tiyan ko. Wala na, nakangiti kong sabi saka na naglakad pabalik sa kwarto. Okay, ibabalik ko na tong phone. Aalis na ako dito, palm niya. Pagkatapos naming mag-usap ay humilata ako sa kama habang hinihintay ang pagdating niya. Hindi ko na rin kailangang lumabas dito sa kwarto upang pagbuksan pa siya ng pintuan dahil may susi naman iyon. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ko ang tatlong katok dito sa pintuan ng kwarto. Umupo ako at sumandal sa headboard habang nakatingin sa pintuan na unti-unting bumubukas. Come in, wika ko kay Chino na nakasilip lang sa siwang. Mukhang hinihintay pa niya ang hudyat ko na papasukin siya dito sa loob. Mabilis naman itong pumasok at iniabot sa akin ang dala niya. Excited kong binuksan ang plastic at tinanggal ang lid ng bucket. Should I get you a plate? Tanong ni Chino habang umuupo sa may paanan ko. Huwag na. Kumuha ako ng isang pirasong manok saka na iyon kinagatan. Ayaw mo? Tanong ko sa lalaking tahimik na nanunood sa akin. Umiling ito sa katikom ang bibig ng ngumiti. Hinayaan ko na lang siya at hindi na muli pang inalok. In-enjoy ko na lang ang pagkain ko kahit hindi naman talaga ako gutom. Why's mom asking you if you still have pads? Biglang tanong ni Chino. Para siguro mas abay na niya kasi nga manggo-grocery sila. Sagot ko matapos lunukan ang nasa bibig ko. Meron pa ako. Bahagyang kumunat ang noo ko nang tumitig ito sa akin. Hindi ko na naituloy ang pagkagat ko sa manok na hawak ko dahil sa ginagawa niya. Hindi ko rin mabasa kung ano ang naiisip niya. When was the last time you got your period? Tumaas ang mga kilay ko sa tanong niya. Hindi ganitong usapan ang inaasahan ko. Ipinatong ko ang hawak ko sa ibabaw ng lid na nasa may bedside drawer saka pinagpag ang mga kamay ko. Kinuha ko na rin ang phone ko para i-check sa period tracker application. Last month, yuto kong sabi habang nakatingin sa screen ng phone. Kumabog rin ang dibdib ko dahil wala pang nakalog na date dito sa tracker ngayong buwan. Kung madidelay man ang period ko, hindi naman lalampas sa 2 araw. Pero ngayon, is your period late? Seryosong tanong ni Gino. Lumunok ako at parang ngayon ko naramdaman sa buong mukha ko ang anghang ng manok na kinakain ko. Marahan kong iniabot sa kanya ang phone ko na agad naman niyang kinuha. Damat, bulong nito saka hinilamos ang palad sa mukha. Am I pregnant? Nahihintukutan kong sabi. Baby, you're a week late, sagot nito at umusag palapit sa akin. We did love making, so most probably, you are pregnant. And I think mom figured it out before we even knew it. Jesus Christ, Chino Fontanilla. Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok niya. Hindi ko rin makuha kung na-stress ba siya, natutuwa o nagsisisi. Hindi ko rin alam kung ano ang eksaktong mararamdaman ko. Pero namumutawi sa dibdib ko ang kaba. Bakit hindi ko napansin? Hindi ko rin alam, umiiling kong sabi at halata ang panik sa tinig ko. Ni hindi ko na nga alam kung hahawak ako sa kanya o aalisin ko ang bucket na nakapatong sa hita ko. Inaway pa kita. Daing nito at halata ang pagsisisi at guilt sa buong mukha. I gave you something to stress about. I'm sorry, kinagat nito ang ibabang labi niya sa kahinawakan ang kamay ko. Umiling lang ako dahil hindi ko alam ang sasabihin. Bumuhos rin sa isipan ko yung mga ginawa ko sa mga nakalipas na araw. Naalala ko rin nung birthday ni Ate Remy. Ito ba ang dahilan noon kaya ako nawalan ng malay? Kaya ba gano'n na lang ang reaksyon ng sarili ko nang uminom ako ng alak? Hindi pa naman kami gano'n kasigurado na buntis nga ako, ngunit natatakot ako na baka may naging epekto na yung pag-inom ko kung sakali man nga nabuntis ako. At totoong na-stress rin ako sa pag-aaway namin ni Chino. Naramdaman ko ang unti-unting panlalamig ng mukha ko. Kaya rin ba parang inoobserbahan ako ni Mommy? Bigla akong napahawak sa leeg ko nang sumagi sa isipan ko yung pagtingin niya dito. Hindi ko alam kung ano ang posibleng nagbigay sa kanya ng sign para maisip niya na buntis ako. Nagkatinginan kami ni Chino nang makarinig kami ng mga yabag at tinig.
Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Mukhang nandito na ang mga magulang namin, I'm nervous. Sumbong ko. Ninenervyos ako sa maraming dahilan. We are already married, Ayla, wika nito sa kamahigpit na hinawakan ang kamay ko. Come on. Tumayo ito at inalalayan ako pababa sa kama. Sinusuot ko pa lang ang mga tsinelas kong pambahay ay naramdaman na namin pareho ang presensya ng dalawang tao sa may bakana ng pintuan. Parehong seryoso ang mga hitsura nila at halatang kada rating lang nila dahil hindi pa sila parehong nakakapagbihis. Malakas na bumuntong hininga si Mommy saka naglakad papasok dito sa loob. Inilapag niya ang bag na hawak sa kama saka may kinalkaw sa loob. Take a pregnancy test, aniya sabay abot sa isang box at isang maliit na plastic cup. Niwala man lang siyang ibang sinabi, Leon na talaga agad ang lumabas mula sa kanya. Mom, sambit ko. Go! Iminuwestro nito ang banyo gamit ang ulo. Mariin kong pinaglapat ang mga labi ko saka kinuha ang inaabot niya. I don't know how to use this, nahihiya kong sabi. Ngumiti si Mommy saka itinuro kung papaano ko gagamitin itong test kit. Mag-isa akong pumasok sa banyo habang nanlalamig ang mga kamay. Kabadong-kabado ako sa magiging resulta. Siguro nga ay napansin na ni Mommy na buntis ako kahit na ako mismo ay hindi ko alam. At gusto niyang makasiguro ngayon kaya binilhan na niya ako ng ganito. Napatikip ako sa bibig ko nang lumabas ang resulta sa test stick. Mas lalong lumala ang panginginig ko habang nakatingin sa hawak ko. Hindi ko na rin alam kung papaano palulunok. Baby! Tawag ni Chino habang kinakatok ang pintuan. Halata sa tinig niya ang excitement at nervyos. Maghintay ka, Chino, maotoridad na sabi ni Mommy. Humugot ako ng isang malalim na hininga saka na napagpasyahang lumabas bitbit ang pregnancy stick. At dahil nasa bungad lang ng pintuan si Chino, hinarang na niya ako at hinawakan na ang kamay ko para makita ang stick na hawak ko. Umawang ang bibig nito kasabay ng pamimilog ng mga mata niya. Holy cow, she is, Chino almost squealed. Agad kaming nilapitan ni Mommy at Daddy. Tumabi naman sa akin si Chino para makita rin ng mga magulang namin ang resulta ng test kit. Malakas na nagpakawala ng buntong hininga si Mommy kaya napatingin ako sa kanya. Nang ay angat nito ang paningin niya sa akin ay napasinghap ako. Kitang-kita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Mabilis namang iniakbay ni Dad ang braso niya sa balikat ni Mommy. Halata rin sa mukha ni Dad ang tuwa. At hindi ko masabi kung natutuwa rin ba ang nanay ko sa resulta o hindi. Mom, are you okay? Lakas loob kong tanong. At imbes na sumagot sa tanong ko, mabilis niyang hinampas ang kamay niya sa braso ng lalaking nasa tabi ko na ikinagulat naming lahat. Nakasisiguro rin ako na masakit iyon dahil napadaing si Chino. You, idiot, gigil na wika ni Mommy. You haven't even married her yet, and now you have gotten her pregnant. Muli nitong hinampas ang anak. Hindi naman umilag si Chino. Hamarang pa siya sa harapan ko na parang ako pa ang pinuprotektahan niya sa nanay namin kahit na siya lang itong hinahampas. Malakas namang tumawa si Daddy habang inaawat ang asawa niya. Jesus, Mom, we're married. Natatawa ring pahayag ni Chino saka ako hinarap at ikinulong sa mga bisig niya. Layong likuran tuloy niya ang napalo ng nanay namin. Don't lie just to get away with this, Chino alert. Iritado pa ring sermon sa kanya ni Mommy ngunit huminto na ito sa paghampas. Si Ayla yan, sinasabi ko na kasi sayo na magpakasal na muna kayo. Ang tigas ng ulo mo. Patuloy pa ring sabi nito. Hindi ko napigilan ang pagtawa kahit na alam kong galit si Mommy. Layong concern kasi niya dito ay ako. Para bang ang tingin niya sa anak niya ngayon ay wala itong plano na pakasalanan ako. I know that, Mom. Kaya nga pinakasalan ko na, paliwanag ni Chino sa kahumarap sa mga magulang namin na may mayabang na ngisi. We got married months ago in a civil wedding. Naningkit ang mga mata ni Mommy habang nakatingin lang kay Chino. Wala namang imik si Daddy pero nakangiti siya. Is that true, Ayla? Bilang nito sa akin sa kapahumalukip-kap. Huwag mong sasakyan yang kasinungalingan yan. Banta pa nito sa akin saka itinuro si Chino. Malakas akong tumawa, layong nervyos na nararamdaman ko ay nawala na ngayon. It's true, Mom. Kasal na po kami. Bigla akong nakaramdam ng guilt nang makita ang biglaang lungkot sa mga mukha nila.
And you didn't even bother telling us about it. Ani Daddy na ngayon palang nagsalita. Wala naman kaming sinabihan, Dad. Kaming dalawa lang ang nakakaalam, sagot ni Chino. At least now that we're pregnant, we don't need to rush for a wedding, I see. Tumango si Daddy at muling nanambalik yung ngiti sa mukha niya. They said it's a fulfilling feeling to have a grandchild. And I'm glad we're going to experience it. Naging dreamy ang tinig at mukha ni Daddy habang hinahaplos ang balikat ni Mommy. Parang ngayon pa lang ay may pangarap na siya para sa magiging apo niya. Isa ka pa, Mom hissed at Dad. Pumunta kayong dalawa dun sa sala. Doon tayo mag-uusap ng maayos. Tinuro niya kaming dalawa ni Chino saka na siya nagmarcha palabas ng kwarto. Sumunod kami ng lakad sa kanya tungo sa sala. Nadatnan namin si Dominic na nakasalampak sa sofa habang may nilalaro sa iPad niya. Magkatabi kaming umupo ni Chino habang sila namang dalawa ni Daddy ay umupo sa harapan namin. So when do you plan on telling your daddy about your pregnancy, Ayla? Hindi rin ba niya alam na ikinasal na kayo? Seryosong tanong ni Mommy. Kailangan mo na rin makapagpa-check up. Sinulyapan niya ng tingin si Chino. Pregnancy. Gulat na sabi ni Dom bago pa man ako makasagot. Ate is pregnant, Dom. Masiglang sabi ni Chino. You're soon to be an uncle. Umawang ang bibig ni Dom habang nakatingin sa amin. Halata ang gulat sa mukha nito. Hindi ko maiwasan ang hindi mapangiti. But I'm still too young to be called uncle, aniya sa tinig na nagrereklamo. Pare-pareho kaming natawa sa kanya. You should tell your father about your condition, Ayla. Tell him as soon as possible. Huwag mo nang hintayin na lumaki pa ang tiyan mo bago mo sabihin sa kanya ang tungkol sa'yo, muling pahayag ni Mommy. Ayokong isipin niya na binabaliwala niyo siya. I will tell him, May, sabi ko. Sabihin niyo na rin na kasal na kayo. Si Dad. Sabay kaming tumango ni Chino. Ikaw, Chino, ha? Nag-away pa kayo ni Ayla. Paano kung na-stress siya at may nangyaring hindi maganda sa kanya? Layang ugali mo, ha? Nanambalik ang iritasyon sa tinig ni Mommy halatang halata na si Chino talaga ang pinupuntirya niya. Paano kaya kung sabihin ko kung ano ang pinag-awayan namin? Layong pambabaliwala niya sa akin ng ilang araw. Hindi lang siguro hampas ang aabutin nito. Take extra care of your wife now, Chino. Avoid doing things that you know she won't like, pangaral ni Daddy. Dalawa na sila ngayon. Yes, Dad. Tumango si Chino saka ako sinulyapan ng tingin. Halos makalimutan na ng mga magulang namin na magpalit ng suot dahil hindi sila tumigil sa pag-ibigay ng pangaral sa aming dalawa. Nagkwento pa silang pareho noong ipinagbubuntis ni Mommy si Chino. At halata sa mukha ni Mommy na na-excite rin siyang magkaapo. Layong iritasyon niya kay Chino kanina ay nawala na napag-usapan na rin namin ang tungkol sa pagpapacheck up ko. Mom recommended Dianos-Og dahil magaling daw iyon at mapagkakatiwalaan naman sa pagbubuntis ko. At kinakabahan ako dahil baka wala naman to. Paano kung nagkamali lang yung pregnancy test? Hindi naman kasi lahat ng pregnancy test ay accurate. Buong maghapon naming pinag-usapan ang tungkol sa akin. Hanggang sa kumain nga kami ng hapunan ay hindi natigil si Mommy sa pagpapaalala sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. Ganon rin siya kay Chino, at natatawa ako na kapag siya na iyong sinasabihan niya, humahalo ang inis sa tinig niya. Hindi naman nagrereklamo si Chino at tinatanggap na lang ang bawat sinasabi ni Mommy sa kanya. Mukhang hindi na nga rin yata namin kailangan pumunta sa OB para kumpirmahin kung buntis nga ako, Kay Mommy pa lang, nakakasigurado na kami. Pero ang galing ni Mommy. Paano nga kaya niya nalaman? Mas nauna pa talaga siyang nalaman kaysa sa akin. Katawan ko to, ngunit hindi ko man lang nahalata sa sarili ko ang iyon. Was that a mother's instinct? Kahit hindi naman talaga niya ako anak. Kaya siguro hindi ko rin napansin ay dahil nag-away kami ni Chino. Hindi ko naisip iyong ganon. Hindi man lang rin ako nagduda sa pagkahilig ko sa pagkain ng kung ano-ano. Kinuha ko ang phone saka umupo sa gilid ng kama. Ang problema ko na lang ngayon ay kung papaano ko sasabihin sa tatay ko ang tungkol dito. O mas mabuti siguro kung may confirmation na talaga muna mula sa doktor na buntis talaga ako bago ko sabihin sa kanya. Mabilis akong napatingin sa pintuan nang bumukas ito. Bumungad sa akin si Chino Alaric na tikom ang bibig ng ngiti habang yakap-yakap pa niya ang comforter at isa nitong unan.
Hi, bati niya sa medyo nahihiya pang tinig. Can I sleep here? Paghingi nito ng permiso. Okay na ba tayo? Biro ko, ngunit hindi ako ngumiti. Inilapag ko ang phone sa tabi ko at tinitigan siyang mabuti. That's why I'm here. I want to talk about US, tugon niya saka na tuluyang pumasok sa loob. And I missed sleeping with you. Sinarado nito ang pintuan sa likuran niya saka nilock. Pinanood ko siyang maglakad palapit sa kama. Hindi naman niya inalis ang tingin niya sa akin. Umupo pa ito sa tabi ko na parang isang maamong tupa. Tinatalikuran mo nga lang ako sa apartment noong galit ka, panunumbat ko. Hindi pa rin talaga ako nakaka-move on hanggang ngayon. No, umiling ito. I was cuddling you every night. It was just impossible for you to know because you were asleep. Hindi ko ramdam, matabang kong sinabi. Isinampa ko ang mga paa ko sa kama at some andal sa headboard. Ipaparamdam ko ngayon, aniya. So, can I sleep here? Napairap ako sa kamahinang natawa. Daladala na niya ang kumot at unan niya, nagtatanong pa siya. Okay, sagot ko. Ilang araw ko na rin naman siyang hindi nakakatabi sa pagtulog. At siguro nga ay kailangan naming mag-usap tungkol sa away namin lalo na ngayon. Malapad nang umiti si Chino sa kamaingat na inilagay ang unan at kumot niya sa may tabi ko. Tumayo rin ito upang patayin na ang ilaw dito sa kwarto. Binuksan ko naman ang night lamp na nakapatong sa may ibabaw ng bedside drawer. I miss you, Yuzel ni Chino nang makaupo na sa tabi ko. Ibinaling ko ang ulo ko sa kanya para makita ko siya ng maayos. It's been a hell of a week living in that freaking apartment without you. Kasalanan mo naman kasi, paninisi ko. Alam kong may kasalanan rin ako ngunit gusto kong ipasalo ang lahat sa kanya ngayon. Yes, it was my fault. I'm not going to argue about that. Malapad akong napangiti habang nakatingin sa kanya. Parang iyong lahat ng ibabato ko sa kanya ngayon, sasaluhin niya. Mabuti naman, simpleng wika ko. Naramdaman ko ang braso niya sa may balikat ko kaya saglit akong umalis sa pagkakasandal para makaakbay siya sa akin. Inilapit naman niya ang mukha niya sa pisngi ko saka humalik-halik doon. And I would also like to clarify that the girl who texted me isn't a side chick or anything like that, mahina nitong sabi saka humalik sa ulo ko. Tumango na lang ako. Alam ko naman na yung totoo, at hindi na ako interesadong pag-usapan pa iyong tungkol doon sa kay na yon. Ayoko nang makaramdam ng stress. But did you really think that I could sleep with another man? Tanong ko saka siya tinitigan. Kinagat nito ang ibaba niyang labi, halatang guilty sa tanong ko. No, but because of what Sanya said and the pictures sent to me, akala ko ginawa mo na yon. Tumango ako. Hindi ko naman siya masisisi tungkol sa bagay na iyon. May proof nga naman na maaring nagawa ko ang ganun sa kanya. Scratch my back, utus ko, at para na rin may ba ang usapan. Sure, nakangiti niyang sabi. Inalalayan niya ako nang tumagilid ako paarap sa kanya. Inihilig ko ang pisngi ko sa may balikat niya. Ibinaba naman niya ang braso niyang nakaakbay sa balikat ko at sinimulang kamutin ang likuran ko. Ipasok mo kasi sa loob, demand ko. Hindi ko masyadong maramdaman ang pagkamot niya sa balat ko. Parang kinikiliti lang niya ako. Mahina itong tumawa saka sinunod ang utos ko. Nang pakiramdam ko ay istorbo ang t-shirts na suot ko ay itinaas ko ang sa may bandang likuran. Pumikit ako habang marahan at malambot lang ang ginagawa niyang pagkamot sa likod ko. Hindi naman talaga iyon nangangati, gusto ko lang maramdaman ang kamay niya sa likuran ko. Iniusog ko ang ulo ko para ihilig sa may dibdib niya. Iniyakap ko na rin ang braso ko sa may leeg niya, at ipinatong ang hita ko sa hita niya. Pakiramdam ko ay makakatulog ako kahit na ganito ang posisyon naming dalawa. Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Tuldok-tuldok panipik. Mabilis akong nagmulat ng mata saka tumangala sa kanya nang marinig ko itong kumanta. Tumingin naman ito sa akin habang patuloy pa rin ang paghaplos ng kamay niya sa exposed kong likuran. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away-bati natin di na namamalayan. Tuldok-tuldok. Heto tayo. Kinagat ko ang ibabang labi ko at mas lalo pang yamakap sa kanya. Para akong kinukuryente habang naririnig siyang kumakanta. He was singing TJ Montard's song palagi.
At sanay naman akong naririnig ang singing voice niya, ngunit pakiramdam ko ngayon ay iba. Ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi. Pipiliin kong maging sayo. Muli akong inihilig ang pisngi ko sa may dibdib niya habang nakapikit. Para akong lumulutang na hindi ko maipaliwanag habang naririnig ang tinig niya. Alam kong maganda rin ang boses ko, ngunit iba ang dating nang sa kanya. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon at, pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Inangat ko ulo ko at inilapit sa kanya. Marahan kong inilapat ang mga labi ko sa mga labi niya kaya hindi na siya nakapagpatuloy sa pagkanta. Nice voice, puri ko nang humiwalay ako. Ipinulupot naman niya ang braso sa likuran ko, at iyong isa naman ay humawak sa hita ko. Maingat niyang iniangat ang katawan ko at ipinatong sa kanya. I love you, so damn much, aniya habang nakatungo sa nakatingala kong mukha. Pumikit ako nang siya na mismo ang humalik sa akin. Hinawakan ko ang likuran ng ulo niya para mas lalo pang madiinan ang paghalik niya sa akin. Naghintay pa ako na baka matuloy ito kung saan ngunit hindi na nangyari dahil siya na rin mismo ang humiwalay. Matulog ka na, bulong nito sa nakaawang kong mga labi. Bawal ka na magpuyat. Muli niya akong dinampyan ng isang mababaw na lang na halik. Tumitig ako sa kanya habang kagat-kagat ang inner cheek ko. Baka sakaling makita niya sa mga mata ko na hindi lang halik niya ang gusto kong maramdaman ngayon. Ngunit nang itinaas nito ang mga kilay at halatang hindi nakuha ang gusto ko, bumuntong hininga na lang ako at kusang inilayo ang sarili sa kanya. Nakakaramdam ako ng iritasyon ngunit hindi ko na lang iyon hinayaang tumaas. Good night, saad ko nang makahiga na ako, layong pagkadismaya sa tinig ko ang hindi ko napigilan. He swiped his tongue on his bottom lip and nodded. Lihim akong umiwi saka na lang siya tinalikuran. At hindi ko alam kung bakit ako naiinis dahil lang sa hindi niya naramdaman ang gusto kong mangyari. Naramdaman ko ang katawan niya sa likuran ko, at ang paghinga niya sa may likuran ng ulo ko. Ipinatong rin niya ang braso niya sa may tagiliran ko hanggang sa tuluyang niya iyong ipulupot sa may tiyan ko. I know what you want to happen and I want that, too. But let's do it next time, alright. Natatakot lang ako na baka tamaan ko. Humalik ito sa gilid ng ulo ko. Okay lang, sagot ko. Ibinaluktot ko ang mga binti ko at iniusog ang lower part ng katawan ko palapit sa kanya. I made sure to feel her behind me, at hindi naman ako na-disappoint lalo nang mahina siyang magmura. Yes, baby. I have a hard-on, but this won't find its way inside you tonight, pahayag nito. Sanay na akong ma-torture sa'yo. Ibinaon nito ang mukha sa may batok ko at humalik doon. Hindi ko naiwasan ang mapahalakhak. Hindi na ba pwede? Sinubukan ko siyang lingunin ngunit hindi ko pa rin nakita ang mukha niya dahil nakabaon pa rin ang mukha niya sa may batok ko. Bigla na lang nawala ang inis na nararamdaman ko. That's the first thing I'll ask the OB when we make an appointment. Or maybe I can just ask Dad about it. Mabilis akong bumaling sa kanya saka siya tinulak. Kinabahan ako doon sa huling sinabi niya. Gago ka ba, Shino? Masama ko siyang tinitigan na ikinatawa niya ng malakas. Hinayla niya ako palapit sa kanya saka mahigpit na niyakap. Hindi ko mapigilan ang pagtatambol ng isang paa ko sa sahig habang malakas na kumakabog ang dibdib ko. Natatakot rin akong tumingin ng diretso sa tatay ko na nandito ngayon sa harapan namin. Hindi pa niya kami kinakausap ni Chino dahil ang mga magulang namin ang mga kausap niya ngayon. Pagkatapos kong makapagpa-check up kahapon, at makumpirma na may fetus na nga sa loob ng womb ko, tinawagan na agad ni Chino ang tatay ko at sinabi sa kanya ang tungkol doon. Ni hindi man lang siya kinabahan dahil tuwang-tuwa pa siya na ibalita iyon. Napatingin ako kay Chino ng ipatong niya ang kamay niya sa may tuhod ko. Napansin siguro niya na kinakabahan ako sa pamamagitan ng paggalaw ko sa tuhod ko. Inilapit pa nito ang bibig sa may tenga ko sa kabamulong. Relax, alright, pati ako, kinakabahan sa'yo, aniya. We both know your dad isn't mad. Bahagya akong ngumuso sa katumango. Alam ko naman na hindi galit ang tatay ko. Nagulat siguro siya, oo. Pero alam ko na hindi naman siya galit. Hindi na siguro niya ako pupuntahan dito kung galit siya dahil sa buntis na ako, di ba?
Pero sa kabila ng hectic schedule niya, nagawa pa rin niyang pumunta dito dahil lang sa nalaman niya na magkakaroon na ng baby ang anak niya. I was actually expecting this to happen because they were living together, pahayag ni Dada sa kasumulyap ng tingin sa amin. And since they are already married, even though they hid it from US, walang magiging problema sa akin na buntis na si Ayla. Ngumiti ito. The truth is I got really angry with Chino because I thought he didn't marry her yet, ani Mommy. I don't want Ayla to get pregnant out of wedlock. Bago siya maging asawa ni Chino, anak namin siya. Ayoko ng ganun. Umiling pa si Mommy sa katiningnan si Chino. Hindi ko mapigilan ang hindi matawa. Mahihimigan mo pa rin kasi sa tinig niya ang inis sa anak niya. But Chino is really fast, tumatainggong wika ng ama ko. He is indeed a racer. Pare-pareho silang natawa, habang ako naman ay nakaramdam ng hiya. At nang sulyapan ko ng tingin ng lalaking nasa tabi ko ay kitang-kita ko ang pamumulan ng mukha niya kahit na yumuko siya. Pati nga yung dulo ng tenga niya ay bahagya ring namula. But we are grateful that they got back together, usual ni Daddy sa kangumiti sa amin. And now, we will have a grandchild with them. Sumang-ayon si Mommy at si Dada sa kanya. I just want to say something to Chino, sabi ni Dada habang nakatingin lang sa lalaking katabi ko. Ano po yun, Tito? Mabilis at magalang namang respond ni Chino. First, you should practice calling me Dad. Pare-pareho kaming napangiti sa sinabi ni Dada. Maligalig namang tumango si Chino. When Isla's mom gave birth to her, I wasn't there. I did not see how she was born into the world. So, the only thing I will ask you now is to always be by her side. Don't miss the opportunity to see your child be born. No matter how busy you are, don't let her go through the pain and suffering of pregnancy alone. Parang may humaplo sa puso ko sa pakiusap ng tatay ko. Pakiramdam ko rin ay kung sakali man nahahayaan akong mag-isa ni Chino, siya ang sasama sa akin. I won't leave her, Dad, tugon ni Chino. If I could just take all the pain and hardship she will go through during her pregnancy, I would. Lamabi ako habang nakatingin kay Chino. Umakbay naman ito sa akin habang nakangiti. Mukha namang sincere siya sa sinabi niya. Alam ko rin naman na magiging responsableng ama at asawa si Chino. At kung pagdaranan ko man ang hirap sa pagbubuntis ko, okay lang. Alam kong parte iyon ng pagiging ina ko. Alam ko rin naman na hindi ko na solo ang katawan ko. Hindi na lang ako ang may-ari dahil may buhay na ring nabubuhay sa loob ko. By the way, do you still have plans to have a church wedding? Tanong pa ni Dada. Opo, Dad. Tumango si Chino. Pero saka na lang po siguro yun, sagot ko. Sa baby muna kami magfo-focus. Pagkasabi ko noon ay para akong nanibago. Iba sa pakiramdam kapag naiisip ko na magiging ina na ako na magiging mga magulang na kami ni Chino. Nakaka-excite na nakakakaba. Dati ay tinatago lang namin ang relasyon naming dalawa pero ngayon, magkakaroon na kami ng anak. Magiging tatay na si Chino Alaric. Paano kaya siya maging ama? Take care of yourself, okay? If you need anything, don't hesitate to call me. I may be far from you, but I can get here quickly, mungkahi ni Dada nang ihatid namin siya sa labas. Alam kong hindi ka pababayaan ng mommy at daddy mo, lalo na ngayon. Pero kung kakailanganin mo ako, pupuntahan kita agad dito. Matamis akong ngumiti sa kamahigpit na yamakap sa kanya. Kahit na ilang taon ko pa lang talaga siyang nakakasama, naiparamdam niya sa akin ng lubos ang pagmamahal niya. Thanks, Da. Ibinaon ko ang mukha ko sa balikat niya nang yamakap rin ito sa akin. Marahan pa siyang humulik sa buhok ko at ramdam ko ang pag-ingat niya sa way ng pagyakap niya. Hindi pa nga yata kita masyadong baby pero ngayon magkakababy ka na, biro nito na malakas kong tinuwanan. Hinintay muna namin na makaalis siya bago kami bumalik sa loob ng bahay. Hindi pa naman didiretsong uuwi sa probinsya si Dada dahil dadaan pa siya kila Lola. Nakakatuwa ring isipin na bamiyahe pa siya ng malayo para lang mapuntahan niya ako dito. Iniwan niya ang trabaho niya ngayong araw para sa akin. Para iparamdam sa akin na kahit na anuman ang mangyari, nandyan pa rin siya bilang tatay ko. Hindi ka pa rin ba papasok bukas?
Tanong ko kay Chino habang nakapatong ang mga paa ko sa kondangga niya dito sa sala. Hanggang bukas pa ako nakalib, tugon niya. Nang makapag-appoint kasi kami sa OB ay kaagad na siyang nag-file ng leave niya. Dapat talaga ay kahapon lang dahil kahapon lang naman ako nagpa-check up, ngunit dahil pumunta dito ang ama ko, nakiusap yata siya na gawin ng 3 araw. Si Daddy rin ay hindi pernisok ngayong araw dahil rin sa alam niyang darating si Dada. Ilang minuto pa ang nilagi ko sa sala nang makaramdam ako ng antok. Pinipisil rin kasi ni Chino ang mga paa ko kaya bago pa ako tuluyang makatulog dito ay ibinaba ko na sa sahig ang paa ko. Matutulog muna ako, paalam ko kay Chino nang tiningnan niya ako nang may pagtatanong hindi ko na siya pinansin at isinuot na ang mga tsinelas ko ngunit nakita ko siyang tumayo. Saan ka pupunta? Ang tanong ko nang sumunod siya ng lakad sa akin. Matutulog rin, simpleng tugon niya sa kapangumisi. Tumango na lang ako saka na nagtuloy sa paglakad tungo sa kwarto. Kumunat ang noo ko nang biglang humawak sa Chino biwang ko na siyang nagpatigil sa akin sa pagpihit sa doorknob. Ano? Tinaas ko ang mga kilay ko habang nakatingin sa kanya. Dito na lang tayo. Turo niya sa pintuan ng kwarto niya. Bahagya akong bumusangot saka pumihit paarap at naunang naglakad papasok sa kwarto niya. Mabilis akong humiga patagilid sa kama habang sinasarado pa ni Chino ang pintuan pumikit ako nang maramdaman ko na ang weight niya sa kama. Yamakap naman ito sa akin at humalik pa sa may likuran ko. Chino, akala ko ba matutulog ka? Inaantok kong sabi ng maramdam ko ang palad niya sa may isang dibdib ko. Pagkatapos, mahinang bulong nito sa may tenga ko. Nagsitaasan ang mga buhok ko batok dahil sa init ng hininga niya. Lumingon ako sa kanya. Huling-huli ko ang isang nakakalokong ngisi na nakaplaster sa mga labi niya. Magtatanong na sana ako kung ano ang ibig niyang sabihin ngunit hindi ko na nagawa ng marahan niyang ilapat ang mga labi niya sa mga labi ko. Bumaba rin ang kamay niya na nasa dibdib ko sa may tiyan saka siya humaplos doon. Tumuwid ako sa pagkakahiga at tinugunan ang mga halik niya. Mukhang alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin doon sa pagkatapos. At iyong ang gusto kong mangyari simula pa noong isang araw. Parehong naging magaspang ang paghinga namin. Dadapa na sana ako sa kama kahit na nasa loob ko pa siya ngunit kaagad niyang ipinulupot ang braso niya sa may tiyan ko para pigilan ako. Baka maipit ang anak ko, wika niya saka humalik sa gilid ng likuran ko bago humiwalay sa akin. Mahina akong tumawa saka na lang humiga ng maayos. Agad na hinaplos ni Chino ang tiyan ko saka ibinaon ang mukha niya sa may leeg ko, at sa bawat pagtama ng mainit niyang hininga doon ay nakikiliti ako. The OB says it's perfectly safe to make love as long as you're still comfortable, pahayag ni Chino nang iangat nito ang ulo at tumingin sa akin. We won't hurt the baby even if we do it every day or every night. Namilog ang mga mata ko habang nakatingin sa mukha niya. Matamis pa itong nakangiti na parang nakapaganda noong sinabi niya. Hoy! Nagtanong ka talaga. Hindi makapaniwalang sabi ko. Tumango ito. Napailing naman ako. Sobra ka naman yata kung gusto mo ang ganon. Angal ko. I'm just giving you the favor, baby. Sabik na sabik ka noong isang araw, di ba? Pwede na nating gawin palagi. Itinaas baba nito ang mga kilay. Walang thrill kapag madalas. Pwede naman kahit once a month lang. No, once a month my ass. Matabang nitong protesta na tinuwanan ko. Sex during pregnancy is considered healthy, baby, commandant pa ito. Is there anything I can help you with, mom? Tanong ko habang mabagal na naglalakad palapit sa dining area kung saan inaayos nilang dalawa ni Yaya ang dining table. We invited the whole Fontanilla clan for dinner. At hindi lang basta dinner dahil gusto na rin naming ipaalam sa kanila ang tungkol sa pagbubuntis ko. After all, they have to know about it. Gusto kong makita ang mga reactions nila, lalo na ang magiging reaksyon ng mga pinsan namin. We got it, anak. Magpahinga ka na lang, nakangiting wika ni mommy. Hindi na ako nagpumilit pa at bumalik na lang sa sala. Dad, Chino and Dom aren't here. Inutusan kasi sila ni mommy na kunin yung mga pagkain na in-order niya. Dapat sana ay deliver na lang dito, ngunit hindi na yata makapaghintay si mommy dahil oras na rin, at baka mauna pang dumating ang mga Fontanilla. Mom, sa room lang ako, paalam ko nang mainip ako sa panunood. Sure, rinig kong sabi ni mommy. Tinitigan ko ang bag ng chips sa ibabaw ng center table.
Na-tempt ako na kunin at dalhin sa kwarto para kainin doon ngunit hindi ko ginawa kahit na naglalaway ako sa mga pagkain na maaalat. Bawal kasi ako sa mga salty foods dahil nagkaroon ako ng konting infection nung last check-up ko. 2 months pa lang ang tiyan ko at hindi pa naman talaga halatang buntis ako. Kaya na rin kami nag-decide na i-announce sa mga fante nila ang tungkol dito para hindi na rin sila magulat kung bigla na lang lumobo ang tiyan ko. Umupo ako sa kama at kinuha ang phone sa ibabaw ng drawer. Nag-text ako kay Chino at tinanong kung nasaan na sila. Nag-text na rin ako sa mga pinsan ko kung anong oras silang darating dito.